So, 4 na araw na lang mga chong bago ang magiging laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan ngayong FIBA window. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin si Justin Brownlee sa preparation ng ating national team. Dahil dyan, hindi na rin maiwasan na mag-alala ng maraming Gilas Pilipinas fans. Malapit na ang laro pero no show pa rin si Brownlee sa team practice. At kahit makahabol pa siya sa ating national team ay hindi doon magtatapos yung problema dahil siguradong may jet lag at pagod pa siyang kailangang i-adjust once na makabalik ng Pinas. Pero ang malaking tanong ngayon, ano ba talaga yung nangyayari kay Justin Brownlee? Makakahabol pa nga ba siya at makapaglalaro pa talaga ito sa Gilas ngayong window? Ayon sa naging huling pahayag ni Coach Tim Cone ay ine-expect nila ang pagbabalik ni Brownlee sa Pilipinas at inaasahan nilang makakapaglaro ito para sa Gilas ngayong window. At malaking bagay yon dahil si Coach Tim Cone mismo ang may direktang communication kay Brownlee at mas alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ng nasabing naturalized player. Mismong si Coach Tim Cone rin ang nagsabi na si Brownlee ay isang plug and play player para sa Gilas. Ibig sabihin, kahit mahuli man ito sa team preparation, hindi na daw nila kailangang mag-adjust dahil kabisado na ni Brownlee ang sistema ni Coach Tim Cone at may chemistry na rin ito kasama ng mga Gilas Pilipinas players. Kaya kung darating man siya ilang araw bago yung kanilang magiging laro, ay doon papasok yung advantage ng programa ni Coach Tim na continuity. Kahit malate si Brownlee, walang problema dahil alam niya yung sistema at kung paano maglaro yung kanyang mga teammates. Pero syempre, hindi rin natin may iwasan ang concern ng mga fans. 4 na araw na lang kasi bago yung kanilang laro kontra Jordan. At napaka-importante nga ng larong yan para sa Gilas Pilipinas. Malaki yung magiging epekto niyan sa kanilang qualification sa FIBA World Cup. Kaya bawat araw ng preparation ay napakahalaga. At dito pumapasok ang malaking tanong. Sapat pa ba ang oras para makahabol si Brownlee? Lalo na't manggagaling pa ito sa San Diego, California. Sa ngayon, ang pinakamagandang basihan pa rin ay yung sinabi ni Coach Tim na inaasahan nilang babalik si Brownlee at maglalaro ngayong window. Kaya habang wala pang official announcement na hindi siya makapaglalaro, hindi pa natin dapat isipin na out na si Brownlee. Ang dapat nating abangan ay kung kailan yung eksaktong dating ni Brownlee sa Pinas at kung ilang training session yung kanyang maabutan bago yung kanilang laro kontra Jordan. Para sa akin mga chong, isang malaking problema para sa Gilas sakaling hindi talaga makapaglaro si Justin Brownlee. Dahil alam naman natin yung mga kayang gawin ni Brownlee sa Gilas Pilipinas. Isa pa, napaka-importante ng laro ng Gilas ngayong window. Mas malaki yung chance nila na makuha ang panalo kung maglalaro si Justin Brownlee. Pero sana lang talaga ay na-delay lang si Justin Brownlee at makahabol pa rin ito sa ating national team. Dahil yung pinangahawakan nga natin ay yung sinabi ni Coach Tim na maglalaro si Brownlee. Samantala, more bad news sa Gilas Pilipinas. Jason Perkins at Jordan Heading nag-beg off sa ating national team. After nga ng FIBA window ay mayroong Asian Games para sa Gilas Pilipinas. At ibang lineup nga yung hawak dyan ni Coach Tim Cone, which is yung all PBA players. Kahapon nga lang sa inilabas na article ng spin.ph ay nag-beg off na si Jordan Heading at Jason Perkins this upcoming Asian Games. At ang dahilan nila, si Jason Perkins ay mayroong iniindang injury
Pagdating naman kay Jordan Heading ay may problema sa kanyang asawa. Kaya naman nag-beg off na yung dalawa. At bad news yan para sa Gilas Pilipinas dahil isa yung dalawang yan sa pinakamatunog na may papasok sana sa Final 12 lineup ng Gilas. Lalong lalo na itong si Jordan Heading dahil kailangan ng Gilas ng isang shooting guard na maaasahan sa 3-point area. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa bad news na yan sa ating national team? Ano rin yung masasabi nyo ngayong wala pa rin si Brownlee? I-comment mo lang dyan sa ibaba.